magsalita sa kalagayan na ang Philippine National Police at this moment ay parang private armed group ng mga politiko. Let's listen to Paglinawan on this. Kaminta would like to announce. Okay, for a few minutes, we will move forward ang ating mga symbolic na mga representation ng digmaan ng Amerika na napipintong wasakin ang pinakamamahal nating bansang Pilipinas. RJ, find a space in front. Salamat. Sa likod po, makikita ninyo ang mga symbolic na mga representasyon ng mga armas ng digma ng Amerika na gustong ilagak at itago sa ating bansa na magpupunsod ng digmaan hindi lamang sa rehiyon ng Asia-Pasifiko kundi sa buong daigdig. Kaya maya-maya po, katalakayan natin yan. O again, attention please. Dito po, with Kaado Paglinawan, pakinggan niyo po ang statement ng Vice Presidente ng bansa na pilit sinisingil ng isang police general na hindi naman inalam ng bayan ay hindi niya nirespeto ang pangalawang pangulo ng bansa. Ito si General Marvel Makinig sa statement from Kaado Paglinawan. Bago ko po pagdikin ang aking conclusion, sisingit lang po natin ang isang open letter to Romel Marbil galing sa ating Vice President. Romel, noong lumabas ang isyu ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay ako agad ng pahayag na hindi ito makaka-apekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Alam ko sana na matapos na ito sa ito dahil hindi habas na napakaraming mga suliranin na ating bansa na hindi na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit, tila nakakatatlong interview ka na sa patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan ko kayo sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na matin ang tuloy-tuloy na paglilinglang sa aking mga kababayan. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kaya kong magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingan ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingan ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Una, ang Vice Presidential Protection Division ay isinailalim ng PSPG ayon sa utos ng Napolcom ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ang susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng Napolcom at PNP. Pangalawa, sinabi mo, local police also augment Duterte security every time she visits the provinces. Kaya nga ang BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region, and they agreed. Walang request na nangyari. Sinabihan naman ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders sa utos mo.
ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Pangalawa, we don't see any threat against the Vice President. Sabi mo, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add if they request it. Hindi ba malisyosong pagpapalabas ng video footage noong ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar kung saan bawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling tao ang bahain nandoon. Hindi na ba rin ako? Ngunit nakuha tayo sa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor na edad na anak na naging malaking banta sa kanilang seguridad. Bukod pa rito, kung kabakailan lamang ay nagtuloy ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito mapigilan ng mga magagandang loob ng opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaaring lamang magmula sa mga external elements? Hindi ba ang threat kung harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mo walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang balita laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aming pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat. Hindi ikaw! Mambabatas ka lang! Hindi ka Diyos! Panglima, the relief was for police visibility. Maganda sanang hangarin kung totoo, ngunit naduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili niyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinalipat-lipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula naman yung mayor ako ng 2010, nandiyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to the population ratio sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit na mga bagong teknolohiya, drones, innovation at iba pa upang mabigyan solusyon ang issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ko sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang mamamayan. Tulad na lamang ng intimidasyon sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City, kamakailan. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Wow! Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw, lalo na't saklaw ng relief order ng mga tauhan ng PNP. Mayroong trust and confidence ko
Dahil kung hindi sila security ng Pangulong Rodrigo Duterte, mula pa noong 2016, ay security ko ay mula pa noong 2007. It was obviously targeted list and a targeted maneuver, nothing less. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo akong banggitin sa mga pag-i-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, pakikiramay sa mga namatayan, at mga nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pang mga araw sa pagtutok sa kahirapan ng tutok at marami pang problema ng mamamayan. Asahan mo ang sulat na ito sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo at laging tandaan para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo. Lagi kang magsabi ng totoo. Para sa bayan, Sara Duterte! Mabuhay ang Vice Presidente ng bansang Pilipinas! Mabuhay ang pag-aayag ng katotohanan! Now, Mr. Marbel, General Marbel, pag may mangyaring masama sa Vice Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagbaliobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang Pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Jack na darating yun, Ginoong Marbel. For the conclusion of pag ginawan, at mayroon pa tayong ibang speaker, bibigay natin sa kanya ang final last 3 minutes of his conclusion sa napakagandang talakayan na inaisingit pa pati ang open letter ng ating pangalawang Pangulo. Go ahead ka. Ayan. Nakita nyo? Hindi naman mahirap pumili. Hindi po ba? So, i-correction ko na sa pagdalo ni Secretary of State Blinken at sa pagdalo ni Defense Secretary Austin ng Amerika darating po bukas sa atas ni Biden. Mukhang mayroong pinahihiwatig dito. Biden, Blinken, Austin. Hindi na itong BBM. Biden, Austin, Biden, Blinken, Austin. BBA na. Ano kaya ang signus? Anyway, Joshua, please, lagay po natin sa Estados Unidos, dala ni Blinken at ni Austin, $500 million $100 million a year for 5 years. Yung ba pipiliin nyo o yung nasa kanan? Continuation of projects in the pipeline and 23 billion pledge by Xi Jinping to Marcos as economic assistance. Ano ang gusto nyo? Kalahating billion? Kalahating billion? O 23 billion? 23 billion. United States. Hindi naman papasok ito sa Pilipinas itong pera ito. Pupunta ito sa mga bulsa ng mga war equipment manufacturers, military and equipment and supplies only. Samantalang sa kabila, an economy that can afford military modernization. Pangatlo, delivery in kind, no economic benefit for the country. Sa kanan, new money to spur development and shield inflation.